105.3 Radio Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:42 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Magkakatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera! Kuskus, Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Friday. Araw na po ng Biyernes, ika-28 na po sa buwan ng Marso 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao at iba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihatid po namin ng live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sabayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable. At live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po inyong tagapagbalita, Jasper Acosta, ngayong unang araw ng pagsisimula ng local campaign sa iba't ibang panig ng bansa. So, simula March 28 hanggang May 10, 2025. Yan po yung itinakdang panahon ng Commission on Elections para sa local campaign sa nalalapit na eleksyon sa May 12, 2025. Dito ho sa Cotabato City, nagsimula na ang Operation Grand Baklas ng Commission on Elections katuwang ang Cotabato City Police Office. Kanila pong tinanggal yung mga tarpaulin at ibang mga election paraphernalia na idinikit sa mga hindi common poster areas. At itong mga tarpaulin na wala naman sa akmang sukat. Kaya naglunsad, meron ngang inilabas na malaking kalatas, malaking graphics ang Commission on Elections. Itong Synchronized Grand Baklas Operation na sisimulan yan ngayong araw, March 28. Ibig sabihin, hindi na nagkulang ang Commission on Elections sa pagbibigay ng paalaala sa lahat po ng ating mga kandidato na bago ang pagsapit ng March 28 ay kinakailangan ng tanggalin ang mga tarpaulin at iba pang mga election paraphernalia na inilagay sa hindi tamang lugar. Narito si Provincial Election Supervisor Attorney Muhammad Nabil Mutia. Kasi magsisimula na yung ating local campaign period, no? Yung campaign period for local candidates, no? Ngayong March 28. So kasabay po kasi niyan, mag-start na rin tayo na ila-launch natin yung nationwide na synchronized Grand Baklas Operation, no? So kung saan iti-take down natin lahat ng mga illegal na election campaign materials. When I say illegal campaign materials, marami pong ibig sabihin yan. Una, nasa tamang lugar, pero maling sukat. Diba? So, halimbawa, sumobra sa laki,
kahit na dun siya nakapost sa common poster area designated by the election officers, tatanggalin yan kasi sobra sa sukat. Pwede rin naman na nasa tamang sukat pero maling lugar. Halimbawa, dun nakakabit sa mga poste natin. So, kaya itatanggalin natin yan kasama yung mga electric cooperatives natin or sa mga puno, no? Hindi pa or sa mga private properties na walang consent, express consent yung may-ari. So, tatanggalin natin yan. But first, we will notify them. We will notify them within 72 hours to take down sila na voluntarily. Tanggalin nila yung kanilang mga illegal campaign materials kasi napapansin, ang lalaki. Ang lalaki, sobrang laki. Kasing laki ng mga billboards, no? So, malaking trabaho rin sa atin yan. Pero, sumulat tayo sa kanila, sila na yung magtanggal. Sila na yung magtanggal. So, pag March 28, wala pa rin, nandyan pa rin, that's the time na tayo mismo yung magbabaklas. Babaklasin natin yan. We will report it sa Manila. Then, pag na-report natin yan, may option ng Manila to file case against the candidate. Siguro, sa first, may warning pa yan. Pero pag pangalawa na yan, matigas na talaga ulo. So, ibig sabihin, baka pwedeng magkaso, baka kakasuhan ng COMELEC Manila ng pinakamalala, disqualification cases. Diba? Yan ang klaro natin na pag gano'n kasi, kung sino yung nakikita mo doon, pangalan na nasulat, or mukha na nakikita, presumably sila. Unless ma-prove nila na hindi sila, pero, di ba, who would benefit? Di ba, sila naman. So, kaya nga binibigyan mo, sige, kung hindi ikaw, tanggalin mo. Or tatanggalin namin, di ba? So, pero ang presumption is sila yung nagpalagay. Kung sinong mukha yung nakikita, kung sinong pangalan, or kung sinong, kasi minsan, walang mukha pangalan, di ba? Kung sinong pangalan yung nandun. Yan, sana na tayo po ay nag-aapila sa ating mga kandidato at sa kanilang mga supporters, sa mga partido na ngayong paparating na local campaign period, we should comply with the restrictions, yung mga patakaran na pinapatupad ng ating commission. Sana sumunod po tayo para maiwasan yung problema like yung kaso, disqualification, or yun nga, yung baka makasuhan po tayo pag hindi tayo sumusunod. Yun naman po, ang purpose lang naman yan is para maging patas yung ating eleksyon. Kaya nire-regulate yung COMELEC, yung sizes, kasi kung hindi natin i-regulate yan at bigyan natin ng tawag dito, freedom yung mga kandidato na sila yung decide kung gaano kalaki. Baka lahat dito, wala na tayong makita sa ating mga highways kasi puro na lang kwan. So, kaya nire-regulate natin yan. Pursuant to our objective na maging patas tayo sa election. So, sumunod na lang po sila and sana itong paparating na campaign period, ang maging labanan is yung plataforma natin. Kung ano yung pwede natin gawin, yung sa mga may nagawa, kung ano yung nagawa na natin at yung pwede pa nating i-improve. Wag na yung karahasan. Wag na yung karahasan. Yung maging violente. Kasi pag violente at marahas, ang ating mga kapulisan, ang ating mga kasundaluhan, sila po yung makakaharap ng kung sino man yung gumagamit ng violence. No? Simula na ngayong umaga ang Operation Baklas ng Commission on Elections. Katuwang ang Philippine National Police sa lahat po ng mga election paraphernalia, tarpaulin na naglalakihan na inilagay sa hindi common poster area. Yan po yung tinanggal ng Commission on Elections simula ngayong umaga. Yung ibang team ng COMELEC na dyan na po sa Governor Gutierrez Avenue sa Cotabato City at pinagtatanggal yung mga tarpaulin. Hindi naman doon nagkulang ang COMELEC sa magbibigay ng paalaala sa lahat ng mga kandidato na tanggalin bago pa man March 28 yung mga tarpaulin na wala sa common poster areas. Kaya papadalhan ng notice yung mga kandidatong lumabag sa patakaran na ito.
Samantala, sa bayan naman ng Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur, nagsilikas ang nasa humigit kumulang 200 pamilya sa Sitio Baco, Barangay Poblasyon 2 ng Sharif Agwak, Maguindanao. Ito po ay kagabi dahil sa presensya ng abot sa 20 armadong individual sa lugar. Pansamantalang nanunuluyan ang mga bakwit sa barangay hall na pansamantalang ginawang evacuation center. Ito ang ibinahagi ng impormasyon ni Sharif Agwak Municipal Councilor Haji Oping Ampatuan sa Bandera News. Hindi ito yung unang beses na nagkaroon ng paglikas ang mga residente dahil nauna na rin nangyari ang ganitong kahalintulad na insidente sa Barangay Malingaw sa bayan ng Sharif Agwak. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon ng PNP at ng militar sa insidente. Dala kahapon, formal na pong umupo sa tungkulin si Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa ginanap na turnover ceremony dyan sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex. Ito po ang tinatawag na BARM Leadership Turnover Ceremony, kung saan pinangunahan mismo ng bagong Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa kasama si Senior Minister Abu Nawas Von Alhaq Masla Mama. At pagkatapos ng kanilang turnover ceremony ay ginanap din po ang turnover naman dito po sa bagong liderato ng Maguindanao del Norte. Ang tinutukoy po natin ang appointed governor ng Maguindanao del Norte na si Datu Sharifuddin Tukaw Mastura. Si Datu Sharifuddin Tukaw Mastura, siya po ang pumalit sa nabakanteng posisyon ni bagong Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. So, bago na ang gobernador ng Maguindanao del Norte sa katauhan ni Datu Sharifuddin Tukaw Mastura. Pakinggan natin siguro, Rick, unahin natin si Datu Sharifuddin Tukaw Mastura sa kanyang pahayag, sa kanyang pag-upo bilang bagong gobernador ng Maguindanao del Norte at susundan ng pahayag ni Abdul Rauf Makakuwa sa kanilang turnover ceremony. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, "It is He who owns all authority and sovereignty. He gives authority to whom He wills, He takes authority from whom He wills, He honors whom He wills, and He dishonors whom He wills. And everything that is good is in His hands." Yani kapatakan sa Allah subhanahu wa ta'ala ibangay sa kamal at kakadabi sa niya dunya baynaba. And this 25th day of Ramadan 2025 or 1446, yesterday, I took my oath in Malacanang, and it was a reminder that we are already in the Ashur al-Awakhir, or the last 10 nights of Ramadan, and this task has been handed down to me. But taliman ko ito ang makamanaman na reminder kay Allah subhanahu wa ta'ala, akamal kinakadudunyay akamal ken sani ay kanasal kami. And before I am answerable to you and the entire constituency of Maguindanao del Norte, I am answerable to Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ko makapatito kano kasagot ko atau kadiyakap ko kano probinsya na Maguindanao del Norte nagkaras ka naman hindi mga ito sa lahat yung pagkas sa Allah subhanahu wa ta'ala. And with this, I ask Him all guidance, tawfiq, ang makanggainin sa laki sa responsibility na magagagamutulutas ng mga activities. With that, I have to admit that I haven't been able, I haven't prepared a formal speech, but I'll try my best to indulge you all this afternoon. Di ako kapagkasya, kadyukuran ko, nasulangan ko ganyan ba ang mga looks ko, mga sulod ko, ang mga leaders, especially our Chief Minister, ay nakadalaman siya sa kuna, pero kapagpagiling mo sa support. Not only to me personally, I only represent the province, but your support to the well-being, to the good governance, and the future of this province of Maguindanao del Norte. Pagsyukur ako sa Carolanon, I have observed that there aren't only public officials here from the province of Maguindanao del Norte, but also from Maguindanao del Sur. Thank you so much for coming. Yay kadwasya, na pagsyukuran ko kung sulok at walugas ko. Because if you want to know what we millennials refer to as the hack, or the shortcut to success, it is in the hands of your parents.
Prayer is made dua. My baby performed tahajjud and made dua. That is the shortcut of success, inshallah. Kasi kanina Allah subhanahu wa ta'ala, panimani dua ng mga lukas para ka mga kapatid. So I thank my mother and my father who are here today and who have never forgotten me in the prayers. And of course, with the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala, I vow to all of you that I will deliver to the best of my abilities my duties as the newly installed governor of the province of Maguindanao. Si Papa Chief Minister Edo Regina, mga panutumalin na regarding kindness and leadership sa Cano constituency. That is indeed a reminder that I will treasure, inshallah ta'ala Papa, kanabutaman sa kapupos at Birmania, but in the future. And I will take that as a basis of my leadership, inshallah ta'ala. Bringing some Cano to the official ground, the employees of Maguindanao del Norte, please do your best to serve our province, for I will do my best to serve it. You carry the hopes of the people and the responsibility to protect and uplift. I hand over the seat of governance and the trust that comes with it. Lead with firmness, and fairness, and faith. This is not a farewell, it is a handoff. I am not standing away from Maguindanao del Norte. I am stepping into a broader group, including this province and all others under one. I remain a partner, a listener, and a guide in the morning. Kailangan mo, abogado, just want to repeat the lyrics of the song. As my mission is inside, just following. To the dedicated employees and public servants of Maguindanao del Norte, thank you all. Thank you, Sir Kamunina. Sa kayo mga accountant dyan. From the very beginning, when this province was starting from the ground up, you stood up. Kayo ang nagpatayo ng mga empleyado. You stayed the course. You did the hard work when there was no roadmap, only purpose. You had turned an idea into a functioning government that takes modern skill. It takes heart, grit, and belief in the people we serve. I see you. I honor your work, and I thank you deeply. To the people of Maguindanao del Norte, stay engaged. Keep demanding good governance. Leadership only works when people are awake, involved, and united. Together, we've started something worth continuing. Let's better it. This is just the next chapter. Thank you very much. Bagong gobernador ng Maguindanao del Norte, Dato Sharifuddin Tocao Mastura, at si bagong interim chief minister at outgoing MDN Governor Abdul Rauf Makakuwa sa turnover ceremony kahapon. So maliban po dito ay formal na rin itinurn over ni interim chief minister Abdul Rauf Makakuwa ang 60 million pesos na halaga ng ayudang medikal mula sa Bangsamoro o AMBAG kay Dr. Ismael Dimaren, ang Chief of Hospital ng Cotabato Regional and Medical Center na ginanap sa Bangsamoro Government Center kahapon. Ayon kay AMBAG Program Head at Cabinet Secretary Asnin Pendatun, ito ang pinakamalaking pondong itinurn over ng Bangsamoro Government sa lahat ng partner hospital. Ang turnover ceremony ng pondo ay nagpapakita lamang ng commitment ni ICM Makakuwa na ipagpatuloy ang programang nasimula ni former Interim Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim. At narito ang pahayag ni Dr. Ish Dimaren at ni Cabinet Secretary Mod Asnin Pendatun sa ginanap na AMBAG turnover ceremony ng 60 million pesos na pondo sa CRMC.
Cotabato Regional and Medical Center signals the continuation of the Ayuda Medical mula sa Bangsamoro government. And allow me to take this opportunity to share to you what we have accomplished collectively since the establishment of our AMBAG. Since 2019, we have already covered at least 228,661 beneficiaries through our various partner hospitals within and outside the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, with a total disbursement of roughly around 1 billion pesos. And of the 228,661 beneficiaries, 82% of which were able to go home without paying a single centavo through the help of AMBAG and other medical assistance program. For Cotabato Regional and Medical Center, ang ating pong partner hospital for today, since 2019, we have already transferred the total amount, including this one, 309,436,350 pesos. This partnership po natin with the CRMC started since 2019, and we have already benefited around 13,861 beneficiaries dito ho sa CRMC alone. 6,207 ho niyan, or 45%, ay na zero balance billing ho natin sa tulong ho ng AMBAG at sa tulong na rin ho ng iba po pong mga medical assistance program mula ho sa inyong Bangsamoro government. And we're here today to witness the replenishment of fund/bayad ng utang ho namin sa Cotabato Regional and Medical Center. And we are happy to note that this is historic in a sense that this is the biggest fund that we are going to transfer to not only to CRMC but actually to the whole roster of partner hospitals of AMBAG at the amount of 60 million pesos. Okay? So we look forward to the continuation of our strong partnership with the Cotabato Regional Medical Center, and we do this transfer of funds to signal to our target beneficiaries that AMBAG is here stronger than ever under the new leadership. And timing din ho that today is the 11th anniversary of the signing of the comprehensive agreement on the Bangsamoro, and today also is the ceremonial turnover of the leadership of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Actually, this is the biggest fund that I have received in my term as MCC, as a medical center's chief, since August 2021. Ito po ang pinakamalaki. Nagbigay din ng mga senator pero hindi ganito kalaki. Ang na-receive ko na pinakamalaki from national is 40 million from senator. Pero sa local, regional, ito po ang pinakamalaki namin na-receive na 60 million. So, in behalf of the Cotabato Regional and Medical Center, we are truly grateful to the Bangsamoro government for the overflowing support. Hindi lang po financial, kasama po dyan yung mga equipments, pati personnel, and of course, meron ding facilities, and sila nagbigay din po sa ang bar ng gate. Sila po nagpagawa ng pinakamaganda naming gate ngayon. Hindi pa namin na-inaugurate. And then nagbigay din po sila ng concreting ng aming service road na 250 meters under sa MPW. So, meron pong TTMF, binigay din po yan during COVID time, and 100 bed capacity na ginawa namin itong regular na ward. So, itong 60 million na ito ay ibibigay po namin ito, kumbaga, para po ito sa mga indigent patient. And in return, maging hospital income po namin ito. So nakikita po niyo ang Cotabato Regional and Medical Center kung gaano po ka-progressive ngayon yung
construction and upgrading of facilities and equipment. Dahil po yan sa barn. Marami pong nagbibigay ng pondo sa amin, mga minister. Ipagpalaga natin, 80 ang mga member of the parliament. 40 lang ang magbigay sa amin, tig 1 milyon. 40 milyon kagad yun. So yun po ang nagpapaganda at libre sa lahat ng mga pasyente ng Cotabato Regional and Medical Center. Even private patient, nakaka-avail po siya ng medical assistance program dito po sa Bangsamoro government. So, halos lahat po, indigent man o mapa-private, libre po sa Cotabato Regional and Medical Center dahil po nandito po ang barn. Lalong-lalo na po na may bago po tayong minister, bago po ang ating chief minister na si Abduraub Makakwa. Aasahan ko po yan na siya po ay may full support sa Cotabato Regional and Medical Center. 80% ng ating pasyente ay galing po sa barn. Yung 20% po ay galing po sa Soc-Sargent region. And tayo lang po ang Apex Referral Center dito sa Bangsamoro and Soc-Sargent region. So, mapalad po tayo at tayo po ay hindi po tayo pinagwawalang bahala ng barn. Lahat po ng pasyente, pagdating ng CRMC, pupunta talaga, pag uwi na po yan sila, iikot yan sila. May bibigyan ko yan ng history. May isang pasyente, may bill siya na 1.5 million. Iniikot niya lahat ng MP. Dumaan siya sa ambag. Pagdating sa CRMC, na zero balance. Ganun po ang Bangsamoro Autonomous Government. Maano po sila sa mga pasyente, maawain po sila. So, kami po sa Cotabato Regional Medical Center, kasama po ang aming mga pasyente ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa government ng Bangsamoro sa malaking binibigay na financial support, lalong-lalo na sa mga indigent patient. So yun lang po, sana po ay tuloy-tuloy na ito. Meron kami 60 million na replenishable. Dahil po sa ating mahal na bagong minister, si Abduraub Makakwa. So, yung mga MP po, lagi po yan sila na pumupunta ng CRMC. Nagbibigay po ang Cotabato Regional and Medical Center sa kanyang pasasalamat dito po sa 60 million pesos na ambag o ayudang medical na pula po sa Bangsamoro Government na laan sa Cotabato Regional and Medical Center. At dagdag sa ating mga balita, siyam na mga loose firearms ang isinuko sa otoridad na mula po yan sa bayan ng Pandag sa Maguindanao del Sur. Pinangunahan ni Pandag Mayor Muhadjaran Oji Balayman ang pag-turnover ng mga loose firearms na sinaksyan ni Colonel Ronel Manalo, ang acting commander ng 1st Mechanized Brigade. Ang mga isinukong armas ay kinabibilangan ng M203 tube, isang caliber 50 Barrett, M79 grenade launcher, 2 unit ng 12-gauge shotgun, caliber 38 at caliber 357 at 40mm high explosive grenades at mga magazine at ibang mga bala. Sa pahayag, sinabi ni Major General Donald Gumiran, commander ng 6ID, na ang pagsuko ng mga loose firearms ay isang mahalagang hakbang tungo sa mapayapang komunidad. Patuloy ang panawagan ng militar sa publiko na magkapagtulungan sa otoridad upang tuluyan ng maalis ang mga iligal na armas at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Ganap na pong 9:11 ng umaga at dito po nagtatapos ang ating palatuntunan ngayong umaga po ng Friday. Sa alam po natin mga reporters, cameraman at technical side Wiki Madamba, ako po yung tagapagbalita Jasper Acosta na nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. Bandera News FM. Basta radyo, ibandera mo. Basta balita, basta musika, basta public service. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. 105.3 Basta radyo, ibandera mo.
Bangsamoro Party Ubapa ay para sa kapayapaan, hustisya, kaunlaran at karapatan ng Bangsamoro. Ito ay nagsisilbing tahanan, silungan at kaagapay ng lahat, mapamuslim man, Kristiyano at lumad. Partido na umpungan na may tunay na malasakit sa ating bayan. Sa oras ng kagipitan, si Bapa ang maaasahan na ipaglaban ng inyong karapatan. Dahil sa Bapa, lahat kasali at walang maiiwan. Kaya naman, kay Bapa Tanulangon. Trabaho para sa mga nagsisikap. Tulong para sa mga naghihirap. Ang bawat problema ay may solusyon at sa bawat solusyon ay may aksyon. Senator Amy Marcos po ay may solusyon. Amy pa rin sa Senado, number 39 sa balota. This political advertisement is paid for and by Maria Imelda R. Marcos, 204 Mariano Marcos Street, San Juan, Metro Manila. Kay Maria mangudada, tu agila ng Magindanawan, gobernador ang may malasakit, karapatan nyo'y ipaglalaban. Ina na mapagmahal, handa kayong muling paglingkuran para sa kapayapaan at patuloy na pagbabago ng Maguindanao. Ina na mapagmahal, handa kayong muling paglingkuran para sa kapayapaan at patuloy na pagbabago ng Maguindanao. Wala tayong iiwanan tungo sa pag-unlad, tungo sa pagbabago ng probinsya ng Maguindanao. Agri, sa Agri, umagri tayong muli. Sa Agri, agrikultura, sandigan ng ating bayan. Buong bansa, nakikinabang. Umagri at magkaisa, proteksyon laban sa smuggling at importasyon. Umagri tayong muli sa Agri. Muling itanim sa Kongreso, Agri. Patuloy ang paggawa ng mga batas para sa proteksyon at tulong pinansyal ng agrikultura. Umagri tayong muli sa Agri. Iboto, Agri Party List, number 88 sa balota. Political advertisement, paid for and by Agri Party List, Flores Street, Ermita, Manila. Ang ating pangarap ay abot kamay na, bagong pag-asa'y narito na. Edukasyon para sa kabataan, kapayapaan ang laging isusulong ni Gofteng Mangudadato. Mula bundok hanggang dalampasigan, mga proyekto'y para sa bayan. Mga kabarangay natin, alam niyo ba na karamihan sa ating barangay ay kulang na kulang sa pondo kada taon? Sa dami ng pangangailangan ng ating barangay, hindi ito sapat. Ang barangay natin ay may dalang solusyon. Dagdagan natin ang pondo ng mga barangay. Magbigay ng tamang sahod at benepisyo. Bigyan ng sapat na seguridad ang bawat isa. Isulong natin ang mga programa para sa ating mga kabarangay. Sa barangay natin, may dignidad ang bawat isa. Barangay natin party list, dito ang simula. Juliano Family Resort is open to serve. They have videoke, hamburger, and many more. They accept birthday parties, wedding, children's party, and special events you wanted. Bring your family, relatives, friends, and enjoy your day. Juliano Family Resort is located at 3rd Street, Don Isero Juliano Compound, Cotabato City. For inquiries and reservation, you may call or text 0965-7515-787 and look for Maxi Lumingkit. Kayo ba ay naghahanap ng pulido at maaasahang mag-ayos ng inyong sasakyan? Huwag nang magdalawang isip pa. EVJ Engineering Works. Sila ay tumatanggap ng crankshaft grinding, engine block reboring, shape ring, engine block align boring, lat machining, electric and cold welding, engine overhauling, at marami pang iba.
TVJ Engineering Works. Sila ay matatagpuan sa Don Isero Street, Juliano Compound, Cotabato City. Looking for a low budget but satisfying entertainment? Subscribe now at Maguindanao Sky Cable. Offers 2-in-1 connectivity with lowest monthly rate. Provides internet connection. With unlimited surfing and no data capping. Maguindanao Sky Cable also provides cable connection with many exciting channels to choose from. These are the easy steps to apply. All you have to do is fill up the application form, bring identification card in any proof of billing to avail the best offer ever. 400 pesos a month with 50 pesos discount for updated cable TV subscriber and 998 pesos for internet with pre-cable TV and unlimited surfing 24/7. Visit us at Maguindanao Sky Cable Office at Juliano Compound, Don Isero Street, Cotabato City, and Quezon Avenue. You may contact Cotabato City branch on their hotline numbers at 421-7084-86, or you may call or text at this Globe number 0955-232-4871, or for smart users 0920-332-6846. And in Manga Street in front of 1404 RMFC Poblacion 1, Parang, Maguindanao. And in Parang, Maguindanao branch, their hotline number is 546-0009. For Sun users, contact 0942-156-4238. For the best choice in entertainment and affordable connection, choose Maguindanao Sky Cable. Hurry and get connected.